mayroon din kaming na-put up na molecular laboratory. Na yung molecular laboratory, yun po yung RT-PCR during the time of pandemic. We can cater, mayroon kaming drive-thru area nun. Nasa loob ng sasakyan yung pasyente, iswab na ng medtech namin, pwede na, diretso uwi na. Hintayin na lang yung result sa email. Ganon po yung mga pangyayari noon. Maliban po dyan, ang aking asawa kasi talagang mahilig sa mga alaman. Kaya ito, naka-integrate palagi yung mga halaman sa area. Pati nga yung loob ng clinic niya, mapapansin nyo later on. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yan po yung quarantine facility po namin noon. Mga staff. Ay mga staff. Yung mga from duty, maliban doon sa papasok sila, pagpasok, siyempre, ma-expose sila sa mga pasyente. Bago sila lumabas doon sa area ng kanilang responsibility, maliligo na sila. Mayroon na rin kaming ginawang liguan nila doon. At ito naman yung lugar na kung saan sila magpapahinga. Ganda. Ganda. Parang resort. Yes. Dito na sila magpapahinga. At pagpasok, siyempre, may kanya-kanyang room sila para at least kahit papaano, ready na sila for the next duty na naman. So, dito yung mga plants po. Yan yung garden hub, sir. Ito yung garden hub. Hello. Ito na, garden hub. Oh. Natural creek po ito, sir? Yes, sir. Ginagamit po ito, nagagamit po sa mga farmers. Water supply po ng mga palayan po diyan sa. At dumaan ito dito sa property namin, dumaan din doon sa hospital. So yung bridge na krinos natin doon, yan po, kami nang nag-establish noon para sa ganun makalabas lang kami doon sa lote kung saan nailagak yung Medical Arts Building. Ayan, ang aming magiting na hardinera, si Madam Carol. Good afternoon po. Ito po yung garden hub namin. So, Sir Dom, andito ginugrow na yung mga galing sa nursery kanina at saka sa tissue culture? Yes, sir. Opo. Bukod sa mga ginagraph po ni Ate Carol ng mga bougainvilleas natin, since masyado nang lumalaki yung mga plants, kailangan na po natin siyang ilipat sa mas malaking area, which is dito na po sa may garden hub ng Rizati. Kaya ito po, bale, andito po lahat. Galing na po lahat sa tissue culture. Most of them po, sir. Tapos yung iba naman, true cuttings na ni Ate Carol. Pero ito po, like this one, yung mga ring of fire natin, it came from the tissue culture po. Wow. Bale, ganito siya kalaki, sir, kapag lumaki siya. Nagkakaroon siya ng mga spikes sa gilid. Yan. Ito yung mga mamahalin na. Yes, sir. Pastor. Yes, sir. Ang galing, no? Kanina nasa bote lang. Ito na sila ngayon. And the mother plant is, ito na, lumalaki. Yun yung mother plant. Yung parang nagkakaroon na siya ng Kaganda sword. kung lumaki na ganyan, tapos ganun variegated siya. Yes po. Opo. Yung iba naman, sir, nagkakaroon ng reversion tulad nito, yung mga nawawala yung variegation. Yung iba naman, nagiging aurea. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng lighter color naman. So, ibig sabihin, sa variegated plant na nasa tissue culture, tatlo yung nakukuha naming plants. Normal, yung aurea, tsaka yung variegated. So, sinesegregate na lang po namin yan kasi depende yun sa presyo, syempre, sa sa quality din.
Ayun po. Galing. At pa po, may mga singgunyon pa po kami dito na galing Sir din po Dom? sa laboratory, sir. Bale, ito rin po yung mga ginagamit eventually, kinakat na lang din para mas mabilis dumami. Naka-variegated siya, oh. Yes po. Yan ang tawag namin dyan is Syngonium milk confetti kasi parang may mga confetti siyang kulay pula dun sa ibabaw ng dahon. Ang ganda. Yes po. And then, ayun po, yung mga pink princess natin na Galaxy Mint. Isa rin po yun sa mga mamahalin ngayon. Yung Asa kulay po dyan, violet sir? po. Ayan. Ayan. Yung mga pink princess po, yan po galing din sa tissue culture. At ayan po yung mga naging unang-unang inilabas po namin from tissue culture. Ganda. So, mapapansin nyo kaya siya pink galaxy kasi mukhang galaxy yung kanyang leaf. And at the same time, yung pattern po ng variegation niya, parang minty. Kaya galaxy mint po ng philodendron pink princess. Ayun, sir. Wow. Tsaka ito po, yung kanina, yung tinutukoy ko na ring of fire naman, pero hindi siya, wala siyang variegation, pero ganito pa rin naman po. Mapusyaw. Opo, mapusyaw naman siya. Wow. Ayun. So yan na yung patunay. Yan yung patunay Sir na- Dom, kahit na hindi kailangan niyang intimidating setup, Yes. yan ang result. Yes po. Maganda yes ang po. result. Eventually, kakailanganin lang nila ng space. Paano ba yung magiging tamang spacing natin sa lab? Kasi ang setup po namin, Sir Buddy, kung gaano kalaki yung transfer room, kung saan sila nagkukutkot or nagkukulo ng mga plants, times 3 nun, yung laki ng dapat or yung ideal na laki ng culture room, kung saan mo i-display or i-incubate yung mga halaman sa bote. And then, times 3 naman ng laki ng nursery or itong area na to, kung gaano kalaki naman yung culture room natin. Kasi habang tumatagal po, palaki din ng palaki yung plants eh. Nakakatuwa lang din po kasi very supportive yung aming president, si Sir Dudes, si Pastor Sir Dudes. Especially pagdating po sa mga ornamental plants. Ibig sabihin, nakita din po niya talaga yung potential. Siya rin po yung isa sa mga kasama naming nag-train sa Thailand Yes, yes, sir. Oo. sa nung January kasi Ay, nakita gusto niya ko- talaga yung potential and opportunity. Kaya sabi niya, we will extend the laboratory. Yun po yung ina-extend ngayon sa sa Rizati. Yes, yes, sir. Ayun. Nakita ko kasi yung kung ano yung potential kasi Opo. na from tissue culture, lumalaki siya. And the more na nag-grow kasi yung plant, tumataas din yung presyo. At hindi lang yan, nagkakaroon nagkakaroon din ng mutation, maliban doon sa nakita mo na original na itsura niya, later on, may kakaiba. So, isa pa kinukonsider namin with Sir Dom, yung gamma ray Gamma irradiation. radiation, yun, kinukonsider din po namin yan. Yes. At yung ibang mga halaman, sinubok na po namin. Ito po, tulad ng mga ganito, sir. This one is scalp room na alocasia. Isa sa mga, ang tawag nila is summer lance. Kasi mas madalas siya makita sa summer. Mapapansin ninyo, matitigas yung kanyang mga dahon. Para siyang cardboard, no? Ganda. Imagine, kung ganyan yung ilalagay natin sa landscape, pinarami mo lang siya or kinumpul-kumpul mo lang siya at yan yung makikita sa mga landscapes area. Doon pa lang magkakaroon na sila ng interest na eto, hindi yan introduce. Species ng Philippines Species yan. ng Philippines to. Yes. Wow. So doon pa lang magkakaroon na tayo Sir, ng... parang ang gandang cut foliage. Yes po. Pero super mahal naman na cut foliage to. Actually, mas mura na lang po yan ngayon, sir. Yun yung purpose kung bakit nagpo-produce tayo ng mga tissue culture para ma-introduce natin sa mga landscapers na itong mga plants na to, kaya nating maparami at sa murang halaga, pwede na silang mag-landscape. Yun, sir. Wow. Ganda. Ang ganda. Ako, sir, pakikita mo yung presyo niyan kapag variegated, iba na presyo. Nagbabari talaga po sa ganun eh. And then, ito po, yung mga Humalumena. We have the tricolor Humalumena. Oh. Depende naman siya sa ano. Imagine kung ganito yung makikita sa mga tabletops na area or something na naka-landscape. So, malaking impact eh. Ang ganda kaagad ng itsura niya eh. Bukod sa green yung ibang part ng halaman niya, pero makikita mo, bakit may variegation? Tunay na variegation ba yan? Yes po.
So, yun yung isa sa mga impact din kasi kapag variegated yung halaman. And then, syempre, tulad ng sabi din po ni Pastor Dudes kanina, habang ang halaman lumalaki Lumalaki din yung presyo. Po. So, yun po. Pero yung presyo na lumalaki, abot kaya pa rin kasi yun yung pinaka main purpose ng tissue culture. Mas marami yung makaka-afford. Yes po, yes po. Nagulat ako ang mamahalin yan, ha? Yes, sir. Ito, actually, may presyo pa nga. May presyo. May presyo pa, 4,500. Ayan. So, 4,500. Kasi ibang klaseng humalumena po ito. Ayan po. So, ito yung makakapagpatunay po na ang tissue culture ng mga ornamental plants and even high-value crops or plants for conservation efforts, may income na nag-generate po. Imagine, may nakabalandrang landscape yan, either vertical garden landscape or naka-landscape lang sa labas. Nakaka-amaze. Mahal po yan. How much daw po ito? Ha? Talaga yung mata ko marunong tumingin ng mahal. Ito po, galing na rin po ito sa laboratory po. We call this Ito, Anthurium jade. Oh. Anthurium jade, hybrid po siya ng Anthurium plomani and Anthurium big bill. Shout out po sa kay Dr. J. Silvestre and Sir Boyet Ganigan ng Arid and Aroids dahil Sila may ano nito? sila yung nag-hybrid po tapos binigay po sa amin, kami po nagparami, binigyan na lang po namin sila. Kaya meron tayong hybrid na galing talaga sa Pinoy na tayo rin Pinoy po ano na to? Opo. That's Anthurium Pinoy jade. hybrid na to. Ang ganda. Yes po. Ang ganda yung ano niya. Para Hindi. siyang wave of love, no? Parang wave of Yeah. love. Pero yung Anthurium jade kasi, sir, medyo lighten yung kanyang color ng leaves. Ang ganda. Mamahalin din po to. Hindi, sir. Usually, binebenta na lang po namin ng mas mababang presyo. Kasi ang nakikita nila parang common lang kasi puro green lang siya. Pero hindi nila alam na that's a hybrid, a Filipino hybrid foliage Anthurium plant. Magandang pang foliage to. Yes, sir. Sa cut foliage. Yes, sir. Tsaka lumalaki pa po siya, sir. Tsaka nakaka-amaze kasi sa small plant na tulad nito, nagkakaroon na siya ng mga ito po, Yung flower. statics niya. Opo, eventually diyan po magkakaroon ng Seeds. ng mga seeds, no. Ang ganda rin ito. Ang ganda nito, sir. Yes, that one is Pastor. Syndapsus po ba 'yon? Oo, ibang klase ng no, sir? Scindapsus. Oh. Sobrang laki niya. Kakaiba din 'to eh. Isa rin sa mga koleksyon ni Doktora ito eh. Ganda. Anong name po niya? Hindi siya na-identify. Si Doktora ang nakakaalam. Si Doc. Si Dok nakakaalam. Dahon pa lang eh. Ito yung mga Monstera Thai constellation po, yung nasumikat nung pandemic. Bale, ngayon nilalabas na lang namin, pero yan din isa sa mga galing din po sa mga laboratory. Ano to? Cut foliage. Yes po. Pag lumaki siya, talagang nagiging parang may sira yung dahon niya or may mga putol-putol. Imagine. Lalaki Sa'yo, pa po buti. yan, sir. Dito, Yung dahon pan. niya yan. Pots. Mahal yan. Ang mahal sa danggo kaya yan. Per piece. Kasi noon, yung isang leaf nito, umaabot po ng mga 15,000, 16,000. Yung plant na may isang leaf lang. Opo. Ang labanan po kasi before, leafer siya, per leafer po. May mga plants din po sila, Doktora, before na in-avail nung pandemic. One leafer, around nasa 60,000 na ang halaga. Wow. Ngayon, medyo may kamahalan pa rin po, pero hindi na katulad nung pandemic. Oo. No? Ayun po yung Mag-message ka doon, yun yung magpadala sila ng bottled instances water. na nangyayari ngayon Kailangan sa mo yung ilang heads. atin. Ito yung mga vines natin, no? Vines and rare trees. Wow. Puntahan po natin. Rare trees. Mga collections, mga flowering trees. Ito yung vine kasi very rare po siya. Ma'am, pa-explain po yung ating plant. Meron Sir din po Pastor. tayong mga rare
rare vines and trees. Ito po yung mga Tecomante halili, siya po yung magandang ilagay sa trailing. Kung meron po tayong trailing, pwede rin po siyang half shaded or medyo half sun. Namumulaklak po siya ng marami. Ayaw niya ng direct sunlight. Pwede rin po siyang sun. Parang Direct sunlight. Pwede rin. So, pwede po yung, halimbawa, yung gate mo, may ganyan. Yes po, pwede po siya So, doon. doon siya. Yes po, kasi po ang flower po niya nasa katawan po niya, yung mga ano sa taas yung dahon, sa katawan niya, doon po yung namumutiktik Doon na nag-yield bulaklak. yung mga bulaklak. Wow. Yung sa Parang Rare jade trees. vine. Meron Saan din po galing to? Harap ng From Thailand po. Medical Arts Building. Turkey. Kabilaan yan. Turkey. Kabilaan yan. Doon, yun ang mother plant namin. Mas meron din Doon po kami tayong, kumukuha ano, ng pinapo. Dito, sir? Saan po yung mother plant niya? Doon po sa harap ng Medical Arts Building po. May 2 puno po doon bago tayo pumasok. Kabilaan hindi yun. mo nakita. Yun ang pinaka-mother plant po namin. Oh, I see. Ito naman po, Isang si elephant creeper po, oo. galing din po yan ng Thailand. Dala namin yan no, na one time na bumisita kami doon, nagustuhan namin. fully sunlight po siya. Full sunlight to. Ano po to? Parang kagaya ng yellow bell dati? O maliit yung yellow bell? Ito malalaki. Yes, yes sir. Sobrang laki po yan. At saka nagpapalit po yung kulay ng bulaklak Flower. niya. Depende sa... May time din po na nagye-yellow yan. Wow. Yellow. Wow. Violet yellow. Tapos pagka malapit na siya magnas, that will be the time, white na siya. planting ban, Yung native mismong po life yan. cycle ng flower, nagbabago-bago. Yes, yes sir. Si Aristolosia Littoral. littoralis. Yan, parang half shade. Shade talaga siya. Shade naman Namumulaklak to. siya sa shade. Mga Wow. green. Gano'n po kalaki yung plant pag lumaki yan? Actually po, ito po yung malaki niya yung plants. Tapos talaga nagsa-trailing po. Pwede po siya sa mga trailing natin kung may mga... Ay, flower. Parang may nakita akong ganito dun sa ano, Pastor, sa may MAB natin. Yung sinashade ng mga waiting area. May nakita akong gantong flower, malaki nga. Oo, malaki. Para siyang tenga ng kalabaw. Yes. Akala ko nga picture plant. Tenga po ng una. kalabaw? Ganun po Parang kalaki? tenga. Yes Opo, sir. yung laki. Ang laki. Sobrang laki yan. Pero ang liit ng plant. Opo. Okay, ito naman, African Gold Tulip Tree. Yes po, yan po yung tulips. Kasi po ang ordinary natin is yung orange. But ito po yung very rare po kasi kahit sa Manila wala po tayong makita na yellow po. So, na-save po natin yung bihira kasi siyang mag-seeds. Oh, So, I see. ayan, nakuha po namin yung nag-iisang seeds. Yun. Ayan, Napadami po na. yung rare True na cuttings trees na- naman po siya. Cuttings po ito. Yes po. Meron ka pala dyan tinatago. Ito po actually kasi Saan? maraming... Ito po siya. Pansinin Ito niyo ba siya yan? yung smooth talagang walang tinik. Hindi kamukha ng unlike ng iba na may tinik. Siya na yan. Last turn po. Meron pong medyo malaki dito. Siya na to. Walang tinik. Naidaan na siya sa grafting, Yes no? po, graft. Mas mabilis siya. Hindi po talaga siya nabubuhay sa cuttings. Grafted po ang ano niya. Crafting. Pwede ko itanim sa drum. Ako, alagyan niyo lang po sa balde. Tapos dagdag na lang kayo ng lupa. Siya. Wala siyang tinik. Smooth na ano niya. Tsaka mabango. Arborea araroma. Arborea. Alborea Alborea si aroma. aroma. Sabi ko nga sa dami ng bougainvillea nakita ko, dito ako, unang tingin ko pa lang, wow, Tsaka cluster talaga yung bloom. cluster. Parang ang hydrangea nga Yes. Ganda. Matagal malanta din yung flower niya. Compare sa iba. Ayun, nung bitawan. Taken na. Yes. Marunong kang pumili talaga, Sir Buddy. Oo. So ayun, trim natin yan. Pag tinrim nyo, mas umuusbong po siya, mas kumakapal po siya. Tapos stressin na lang para pag Yes. naglagas, yung mga pinaglagasan, dun magpa-flower. Yeah, paki-plastic mo na, Ma'am Carol. Plastic na natin. Thank you. May gusto pa kayo i-highlight dito sa garden. Ayun, Mga plants. so far at dito na po lahat ng mga nilalabas natin na tissue culture. And at the same time, ito pong Risate Tissue Culture Garden Hub ay kaka-open lang po ngayong taon. So kaya you are also welcome na pumunta po kayo dito para makita nyo po yung mga other plants na nandito. And then we provide not only these big discounts but also reselling
Yeah. Kaya pwede po kayong pumunta dito para makapamili po kayo kung ano-ano po yung Yung mga magiging may interest ninyo. negosyong ornamental plants pwede bumili dito. Yes po. Nang ibebenta nila or nagla-landscape sila, pwede sila dito pumunta. May pre-preserve pa ako, sir, na hindi ko pa nilalabas. Ano, yung mga sir? Sindapsus ko. Yes, sir. I have more than 40 varieties ng Sindapsus. Naku, Tinatago ko pa dahil yung area na yan, diyan ko ilalagak lahat yan. Ongoing po yung propagation ko, pero doon po sa garden namin sa penthouse. Pwede na masilip yun, sir. Pwede naman sa... Mamaya sir, makikita natin. Grabe, ang gaganda. Kasi pag for the eye, nako, interesting yan. Pag for the eye, Mga Sindapsus. So, po, Sa penthouse. inilagay ko lang po doon sa veranda ng aming tirahan. oh. Para kuan. At kayo din, Pastor, ang nagpo-propagate nun, di Yes, ba? ako ang nagpropagate po na. Nakahiligan niya na rin kasi, Sir Barry. Nahawa ka na kay Doktora. Hindi lang po nahawa talaga, sir. I was born a farmer. Oh, I see. Pagka may mga koleksyon si Doktora, siya taga-bili, ako taga-tanim. Literal farmer. Literal farmer ako. Talagang, Tagapili lang pala siya. Ikaw, Tagapili then siya. ikaw na bahala Ako mag-alaga. Yes, yes. Maintenance pala. Ano even the landscape of the hospital, kami ang may gawa nun. Wow. Kaming mag-asawa. Kasi during that time, even before the construction of the hospital, nagtayo na kami ng orchidarium namin dyan, yung area na yan. Yung tinaya ng hospital, purely mga puro mga orchids ang laman ng area namin noon. And of course, yung mga palm trees naman doon na malalaki na, yun ay mga kwan noon, mga collections namin noon. Inilagak lang namin doon sa isang area. Nung mag-construct na kami ng hospital, hindi namin pinagalaw. Let it grow, sabi namin. Doon na. So, tinabunan na lang namin. Lumaki na siyang, sobrang laki na sila ngayon. Because we were able to purchase the property in 2004. After 10 years na walang kalaman-laman, that was the only time Doon pa lang na nag-start kami na nag-build ng mag-construct ng buildings. hospital building namin dito. Kasi we are just renting a place before doon sa poblasyon. Oh. Doon po nagsimula. For 16 years, doon po kami sa poblasyon. Bago po kami lumipat dito sa Barangubong. Yan po yung kwento ng Tayub Family Hospital. Partial pa lang yun. Partial pa lang. Opo. Okay. Tama yung ano sir, yung sabi nila na ang hospital niyo daw ay hindi mukhang hospital. Mukhang hotel, bahay, May mga nagsasabi, sir, hospital. 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 Yan po, yung mga kanila. Ang galing ng concept, no? Hospital, incorporated ang garden. Yes, yes, sir. It's because of our passion in gardening, sa pag-aalaga ng mga halaman, at gusto namin kasi ma-preserve ang nature eh. Hanggang sa mga halos lahat ng mga area na ipagkakatiwala sa amin ng Panginoon, eh, gusto namin na hindi mawala yung mga puno na naka-grow na doon. Gusto namin talaga ma-preserve lahat sila para sa kwan. Kasi ang nature nga naman eh, yun yung kaloob ng Panginoon para ma-enjoy po natin Dito nakabang ng rainforest. sa kwan, ikakaganda ng paligid. Mapansin po ninyo, sir, dalawang kwan po, dalawang daluyan ng tubig yung na across ng aming property. Pati doon sa hospital, ganun din. Dalawang creek din. Ito po yung sinasabi ko kanina na pinaka-entry point ni Doktor. Ay, opo. Pagka po pumarada Park na na siya siya. dito, papasok na sa clinic niya. Mm-mm. Doon naman po, andun ang sekretary niya para magtawag na lang ng mga pasyente. Anong mga plant po to, sir? Yung gumapang sa ano? Ito yung purple vine. Pero yung isa na nandyan, yan yung jade. Yung Jade vine po ito. May jade vine kayo? Oh, jade vine. Ano, sir? May jade vine pala. Green. Green ang Hindi yan yung tayabak, ha? Hindi yung... Yung nasa 5 piso. ah, Hindi ba yun? Green ang bulaklak nito. hindi yung purple. Yun, hindi yung purple. Oo. Iba po. Ako, yan yung hinahanap ko. We started as a clinic, naging primary hospital, then it turned to be secondary doon sa service niya. Dahil doon pa lang may CT scan na kami, may X-ray, yung laboratory namin, tertiary level na yung laboratory namin dati doon.
Ngayon po dito, anong category niya na? Third level na po. Third. Tertiary level na po yung hospital po namin. Mas Nadagdagan po ng mga services. Tsaka mas lalong napalawig po yung laboratory. Of course, dito naman, nakapag-put up kami ng mga dialysis unit. We have 20 units of dialysis machine. At sa ngayon, yung bulk po na ng pasyente ngayon, umabot na. 4 cycles na po kami. Hanggang buong hating District gabi. 6 ang pumupunta rito. Hindi lang. Actually, may mga ibang hospital din po na yung ibang pasyente talaga pupunta pa ng ordinated din po. Pero dito po sa District 6, kami po yung mayroong dialysis unit. At halos kami lang yung doon sa kapasidad po ng hospital level namin, nagiging referral hospital sa ibang mga private hospitals. Kasi Yung mga ibang smaller. yan. Mga primary hospitals, dito nila nire-refer yung mga pasyente nila. Amhersia. Saraka kasi yung king. Saraka yung king, yung queen, siya si Amhersia. So from Thailand din po ito. Opo, Nakalaglag yan. namumulaklak din po siya, pero February lang siya, nag-yield ng flower. Maganda po yung bulaklak niya. Katawan niya yung parang santan. Sa katawan. Ito na po yun, yung kanina. Yes, sir. Yan Wow, pa yung ganda pala. Elephant creeper. Ang ganda, oh. Lumalaki, vine po talaga siya. Dito kayo kumukuha ng planting material, sir. Yes, sir. Mga cuttings lang naman. Ito. Ganda. And you can bring one also. Wala nang paglagyan. Ayan. Ganda. Malilim. Andyan po yung dialysis unit po namin. Yan po yung dialysis, hemodialysis unit din sa baba. Tapos next floor, andun po yung kuha namin, yung smoke cessation at saka yung heart and brain center namin, station. Yan, first floor na yan. Kasi we call, itong baba po, basement po ang tawag namin dyan. Kasi yan po yung nalabasan. Wala po kami kasing in-install na elevator. Kaya parang 3 floors lang yung kinalabasan ng aming hospital services. Sa fourth floor, yun na yung penthouse namin. Yan po yung waiting area po ng mga bantay ng dialysis patients namin. Ang ganda. Yan po yung Marami waiting pong area. nagdadialysis, Pastor. Marami po. Doon po sa 20 units po namin, yung first 4 hours, puno po yun. So we are catering almost 100 patients a day. 20, 20, 20, 60. Tapos yung last na session nila is almost full na rin, yung 20 na kwan. That's why we are expanding now. Dadagdag po kami. Mga next month, baka po ma-install yung another 10 units na dialysis machine. Ganun kadami ang may problema sa Kidney. kidney. Opo, sir. Ito rin po yung mga collection po ng mga bamboos namin. Yan, may Magandang black bamboo bamboo, may ano ito? Si Doktor na nakakalam. Ito yung kwan, ito yung ang tawag nila yung stripes, oh. Para stripe bamboo siya. Ganda. Stripe bamboo. Ito yung ulit yung yung creek. Yes, sir. Yung malaki doon, tapos ito yung mas maliit. Na-integrate yan, yung sa garden ni Doktora sa loob. Na-integrate doon sa clinic po niya. So, may access siya dyan. Ito po yung pinaka centerpiece po namin. We have the timpuyog. Yung timpuyog, alam niyo man siguro yung ibig sabihin ng timpuyog, no? Ilocano. That's unity. Yan po, timpuyog. Okay. Yung timpuyog area namin, yung... Puntahan yung- natin, sir. Ganda. Yes. Itong pinaka-centerpiece namin, this is a picture of a family Okay. na kinonceptualize po namin. Wow.
Sino gumawa nito? Ganda. Pinagawa namin sa isang artist po na kwan. That's fiberglass, made of fiberglass. Wow. And we call it Timpuyog. That's a unity, Unity. of family. Kasi po yun nga, yung family hospital, doon po na-conceptualize. Amazing. At nagdagdag din pa kami ng aming coffee shop para Ayun, may coffee shop, Sophia. para i-cater yung mga Wow. bantay ng pasyente, mga gustong kumain, magmerenda. Kaya na po. Ganda ng mga Thank you, furniture. Ayan po. Yung mga sewing machine dati, kinonvert namin na paa ng lamsa. Wow. Ayan po. Timpuyog Cafe. Yes, to address the need naman po ng mga bantay ng pasyente. Ito na ang pinakamagandang hospital sa Pangasinan. Minsan yun ang naririnig namin, sir. Oo, sir. Yun ang naririnig. At yun na po yung nagagalak naman po kami na minsan natatag na ganyan yung ating hospital. Marami nga nagsasabi na kakaiba yung setup. Kasi the hospital was na-design po siya as green building hospital supposed to be. Green Building Hospital. Pero after po na Ano sa doktora? yung mga contacts po namin, hi doc, Hello, Doc. dito na kami. Buti na lang, napunta po kayo. Opo, napakaganda ng inyong hospital. Oh, salamat po. Unique. Naka-blend yung love nyo sa plant dito sa hospital. Tsaka idagdag ko lang, Sir Bud. Yes, sir. Kasi since laking Maynila ako, so yung perception ko sa pagtingin ko sa hospital, it's actually a bare building lang na wala ka masyado makikitang mga greening pastures. No? So ito kasi yung parang nature-loving hospital na inilalapit nila yung mga patients sa nature para mas mabilis mag-recover. Kaya nakakatuwa rin at nakaka-amaze na merong gantong hospital na nag-exist. Ito rin po yung isa sa mga design po ng hospital. Pansinin po natin. Yes, sir. Ayan po. Bawat room po na pinagawa namin, nagkaroon kami ng mga veranda. Oo. May terrace bawat patient room. All throughout. Para naman po kung gustong magpalamig yung bantay o gustong tumanaw ng nature yung pasyente, meron. Ayan po. That's how we kaya yun po yung sinasabi namin na it was designed as a green building hospital. At mayroon din kaming idinagdag dyan kung bakit yung ilalim ng building hindi mo masyadong nararamdaman yung init dahil yung design po niya mayroon ding kasama po yung sa from ground to yung pinaka roof po, mayroong dinesign siya as ventilation. Kaya hindi ito air condition, pero mararamdaman na Malamig. malamig pa rin po. Wow. Ayan po. Stop na palakain. Ito po yung waiting area. Ganda. Ito po yung Waiting ating area. waiting area. Ganda. Dati po ito yung yung outpatient department, 12 na rooms para sa mga mga doctors, multi-specialty. Ngayon nung nag-pandemic, dinala na namin lahat sila sa medical arts building. Ako na lang po ang nakatira ngayon dito. Sa Mas lumawa. mas lumawa. So, anong puno yan, sir? Anong wood? Yun po. Itong anong wood to? Yung kahoy. Ay, kwan po yan. Yakal po yan. Yakal. Yakal. Ganda. Yan po yung mga na-preserve na mga sisibakin na sana nung tagagawa. Oo. Nung napasyalan namin, bakit mo sisibakin yan? Sayang. Gawin mo na lang na upuan para sa amin. Ganon kami. Panggatong na niya sana. Panggatong na niya sana. Pero kami, dahil nga gusto namin ma-preserve kung ano yung mga nakikita namin sa paligid,
So, sabi namin, gawin mo na lang upuan, tabayaran namin. Ganun na lang kami. Ito po ang aking clinic. Wow. This is the waiting area. This is the Waiting clinic. area. Ang ganda Mga naman, batang doktora. para hindi umiyak. Naglagay na rin ako ng play area. Wow. May play area, mga bata. Ito yung play area. May play area. Kaya minsan yung mga bata, ayaw na nilang umalis dyan. Ako na lang pumupunta para pakinggan yung mga likod nila. Para hindi lang sila umiyak. Ang ganda. Tapos ito po ang aking clinic. Walang aircon. Pero malamig naman doon. Malamig. Opo. Ayan. Ito po Wow. ang aking clinic. Sarap namang magtrabaho. Oo, kasi pag nabobore ako, pumupunta ako doon, nagka-cut-cut. Ito naman po yung Ganda. sinasabi ko kanina, Sir Buddy, na Yes po. ventilation ng aming building. Pag tinan mo po ito, diretso po hanggang roof yan. Oh. This was designed as the ventilation area para dito sa ground floor hanggang doon sa taas mayroong kasi 'di ba yung cold air goes in, hot air goes up. Cold air goes in, hot air goes up. Yun po. So ito yung pinaka-ventilation po. Ayan po. Ayan, yung iba naman, Sir Buddy, meron kami dito, mga aquatic plants. Ito, yung mga other aquatic Plants plants, pa mga rin. kulay-pula. Plants pa Galing rin. yan sa tissue culture din. Tissue culture din to. Yes po, mga aquatic plants. So may mga aquatic enthusiast din, yung ang tawag naman nila is aquascaping. Kung meron tayong landscaping, meron ding aquascaping. Aquascaping. Na ang gusto nila, iba naman din yung nakikita nila. Kaya meron din tayong mga tissue culture na aquatic plants na iba naman yung kulay. Wow. Usually mga color pula, dark colors, hindi lang color green. Magandang negosyo rin to, ha? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.